So what's up mga ka-action, mga kakamping, no? Welcome back again sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So eto na nga ho mga ka-action, nagsalita na po at nagpaliwanag na po ang tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Jean Fajardo ho mga ka-action. Tungkol po ito sa viral video. So eto po, panoorin po muna natin at pakinggan. Ayan, courtesy po or credit sa video ng Teleradio Servicio. Ayan, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Partner, dito sa lumalabas nga na binawi daw yung mga bodyguard ni Congressman Pulong Duterte. At bakit po meron siyang bodyguard o talaga bang pinoprovide yan bilang Congressman siya? As a matter of policy and procedure, ma'am sir, ang ating kagalang-galang na kongresista po ay allowed naman po siya. Nasa linya lang po si Police Brigadier Jean Fajardo po mga ka-action ha. Nasa linya lang po siya. Hindi po natin makikita. Siya na magkakaroon po ng protective security personnel, maximum po of 2 personnel po yan from the PNP, lalong-lalo na po sa PNPD. But nag-start na po tayo ng election period ng January 12 as a matter of guidance po ng COMELEC ay pinawi-withdraw po yan. Unless of course mag-a-apply po sila ng certificate of authority or extension from COMELEC, ina-allow po silang mag-maintain po ng security detail po. Pero yung dalawang pulis na umakaaktong bodyguard, tinanggal ninyo for moonlighting. Yes po sir, napag-alaman po natin na hindi po ito otorisado yung dalawang pulis po at lumalabas po na nagpupunla po sila at security detail sa ating pong kongresista. Kaya sila po ay kinasuhan na po natin ng grave neglect of duty at saka yung irregularity in the performance of duty. Doon po papasok po dun sa pangalawang paso yung pagsisilbi po nila na security kaya Congressman Pulong Duterte po without the proper authority from the COMELEC and of course without the proper clearance from the PNP po. At doon naman po sa isang kaso po na grave neglect of duty ay yung pong nakita po sila doon sa kumakalat po na footage kung saan ay may pong individual si Congressman Pulong pero nandun po sila mismo pero wala po silang ginawa para pigilan o arestuhin po yung nag-focus po ng crime. O kaya nga, so iniimbestigahan nyo rin yun, General? Yung pananakit na yun, nahanap nyo ba yung video? Ang understanding ko, Sir Alvin Macdoris, ay nagpadala na po ng sundre na ang CIDG doon po sa individual na nagreklamo at doon po sa may-ari po ng bar kung saan nangyari po yun para makakuha po tayo ng official na kopya po nitong CCTV para po mapa-analyze po natin sa ating anti-cybercrime group para ma-establish po na authentic po yung video na kumakalat. Pero hindi ba nag-file na siya ng kaso sa DOJ? Oo, meron na. Meron na siyang kaso sa DOJ, so paano yun? Mag-iimbestiga pa rin kayo kahit meron na sa DOJ? Parallel ba ito? Tama po sir, nag-file na po ng reklamo ito pong tao po na tinaktan di umano po si Congressman Duterte po at yung pong pagsupena po natin doon po sa kopya po ng CCTV ay para patunayan po yung mga allegations po niya na nangyari po yun at ito po ay susuporta po sa kanyang reklamo at magiging bahagi po ito ng records ng case bilang isang ebidensya po. Alright, yung kanilang hindi po pag-aksyon doon sa nakita nila mismo na violence o merong nagbubugbugan. Umano, yan po ba ay po pwedeng grounds for dismissal? Yes po ma'am Doris, mabigat po itong dalawang kaso sinanggit po kanina, yung grave neglect of duty dahil na andun po sila nung nangyayari po yung pananakit and yet hindi po sila umaksyon bilang mga pulis at pigilan o even arrestuhin po si Congressman Pulong habang sinasaktan po niya yung tao po at yung pangalawa nga po yung sisilbi nga pong security without proper clearance from the authorities po. So, mabigat po itong dalawang kaso po na ito at maliban po doon ay nakapag-submit na po ang Davao City Police Office sa Regional Headquarters po ng Police Regional Office 11 at tumatakbo na po yung kanilang state charge investigation po. Oo, so yung pakay nyo pala ay para sa mga pulis na nandoon, hindi para sa congressman.
Yes po sir, sa kay Congressman Duterte po, Sir Alvin, ay yung pong kaso na ipinail po nung sinaktan po niya, yun po yung hawak po ngayon ng NDG at sinampa na po sa DOJ. May protection ba kayong ibibigay dito sa nagreklamo? Remember, malalaking tao, partner, makapangyarihan din ang mga Duterte dyan sa area na yan, General. Yes po, handa po ang PNP sir na bigyan po ng proteksyon ito pong nagreklamo laban po sa ating mambabatas. At kagaya, yan naman po ang ginagawa natin sa sino mang individual po na humihingi po ng tulong sa atin. And speaking of aresto, nabanggit yung salitang aresto, just in case lang na ito'y umusad, syempre mag-i-issue yan ng warrant, partner. Pag sa tuloy-tuloy, di ba yung huwes, Eh, di ba congressman pa si Pulong ngayon? Congressman ba siya o hindi na? Congressman, di ba? Paano ang sistema doon? Are you allowed to arrest a sitting congressman, General? O ano yan, ikukustudiya yan ng Kamara? Hintayin po natin munang matapos na itong proseso. Medyo mahaba-haba po itong proseso po na ito dahil dadaan po ito sa preliminary investigation o po yung tinatawag po natin na DC-20 po ng DOJ kung saan papag-aralan po kung may sapat na basihan po itong reklamo po ng tao po. At yun nga po yung kahalagahan itong CCTV footage na atin pong sinagpena para suportahan po yung kasang ebidensya. At bibigyan din po ng pagkakataon na sagot po ni Congressman na Pulong po itong mga reklamo sa kanya bilang bahagi po ng due process. So, titignan po natin kung gaano po ito tatagal at kung sakasakali naman po na maisasampa po yung information for grave threat and physical injuries ay aantayin po natin ang korte po na maglalabas po ng subpena kung may sapat pong basihan itong reklamo. Okay, so let's leave it at that in the meantime. Thank you, maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you po, Police Brigadier General Jean Fajardo. Mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay. So yun po mga ka-action, mga kakamping, no? At least malinaw ho sa atin kung bakit yung dalawang pulis. Oo naman, andun ka naman, nakikita mo naman, bakit hindi mo man lang inawat? 'Di ba? O ito yung masakit. O nakakalungkot, 'di ba? Nakakalungkot, pero tama naman po. Dapat inawat man lang. Oo, 'di ba? So yun lang po mga ka-action, i-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.